guys, so ayan guys, kumusta po kayo? Ayan, welcome back to my channel. Again, my name is Jap. JAP. So may mga nagkakamali kasi nababasa ko Jack. So guys, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon, okay? So ito yung card mo, ito yung sa person mo. So hindi na natin guys titignan yung mga Ngayon titignan natin yung full spread na. Okay? Doon muna tayo guys sa energy mo. Tabi muna natin to. Nararamdaman mo sa person mo. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Okay, tignan mo guys, Ten of Swords. Nahihirapan ka ngayon mag-let go dito sa person na to. Nandun ka sa point na nasa healing process yung iba sa inyo Kumbaga parang tinatanggap mo na ito na yung nangyari sa inyo. Ano ka na guys, talaga moving forward ka na. Gusto mo na talaga guys maka-move on. Gusto mo na guys tulungan yung sarili mo at tanggapin na yun na nga yun nangyari. So, nai-stress ka na rin guys dito sa taong to. Mahal mo siya pero nasasaktan ka na Ayun kahit na para bang bumabalik-balik siya sa inyo. Kasi guys, parang itong relasyon nyo, on and off po siya. Pero kung makikita mo yung energy mo rito, humahakbang ka na palayo. Hirap na hirap ka na. Ito kasi guys, yung stress Lagi mo siya guys iniisip na para bang wala siyang plano. Ano bang gagawin niya dito sa connection na to? Kasi parang wala naman guys nangyayari. I think itong person mo guys, medyo isip bata to. Okay? So, meron po tayong Queen of Wands in reverse. Marami naman daw nagkakagusto sa inyo, guys. Okay, marami naman nagkakagusto pero siguro nangihinayang ka dito sa pinagsamahan nyo kasi marami na guys nangyari, naganap. Marami na kayo guys pinagdaanan. Ikaw, iniisip mo kung siya rin kaya nangihinayang. Kasi para bang nandun ka lang sa point na parang ikaw lang yung nangihinayang Masaya naman. Naging masaya ka naman nung nakasama mo tong taong to. Naging masaya ka naman nung una. Pero nung tumatagal na siguro guys, parang paulit-ulit na lang. Parang itong relasyon na to guys, on and off to Tignan pa natin. So guys, ayan High Priestess. Noong una parang humahabol ka pa sa taong to guys. Okay, hinahabol mo pa siya, pinagdarasal mo pa, minamanifest mo pa, kahit na lagi na kayo nag-aaway, napaka-toxic na. Kasi sabi nila guys, pag mahal mo yung isang tao, talagang takot ka. Takot ka na mawala to. So, nandun ka sa point na yon. Mahal na mahal mo yung person na to at takot kang mawala siya. Okay? So, nandun ka na rin guys sa point na para bang narating mo na yung hangganan mo na para bang tama na. Hindi ko na kayang ipaglaban. Okay? So, iba sa inyo guys, ayan, maring may travel ka, may planong mag-abroad yung iba dito, or maring may mga nabuntis, may mga buntis, baka dumanas ka na matinding postpartum depression, postpartum blues. So guys, sana feel ko sa inyo, maginhawa sana kung walang nag-uugnay sa inyong dalawa. Kaso mahirap para sa'yo na mag-let go kasi may nag-uugnay sa inyo, lalo na kung may anak kayo na tong taong to. Okay, hirap na hirap ka dito sa taong to, guys. Tingnan pa natin. Eight of Cups. Nako. Nagiging marupok daw, guys, Kahit sabihin natin na nahihirapan ka, naka-reverse po yung Eight of Cups. Paglayo sana yan Pero guys, siguro every time na susuyuin ka nitong taong to guys, bumabalik ka rin. Okay? Kasi nanunuyo siya Kampante tong taong to guys, na babalik at babalik ka sa kanya. So, yun na nga guys yung nangyayari. Pagod na pagod ka na pero every time na susuyuin ka niya, bumabalik nagiging marupok. Sige. So, alam nyo guys, parang kayo lang din yung nagpapahirap sa sarili nyo kasi nagiging marupok kayo dito. Tingnan pa natin. So, meron tayong Four of Pentacles. So, yun nga, kaya ka nga nagiging marupok kasi pwede kasi guys na nagsusupport siya sa inyo Maganda yung daloy ng pera or pwede yung memories or pwede yung mga anak, may mga nag-uugnay. Hindi siya madaling putulin sa buhay mo Marami kayo guys,
Maraming pwede mag-ugnay sa inyong dalawa sa pinapakita sa akin dito. Tignan pa natin. Ano pa po? Spirit guide. Actually, guys, ayan, hindi ka nag-e-effort, no? Yes, bumabalik ka, pero hindi ka na nag-e-effort. Okay? Medyo matigas ang ulo ng mga nandito. Marami na rin, guys, nag-a-advise sa inyo. Okay? Baka naubos na rin ng mga kaibigan nyo. O yung nag-a-advise sa inyo kasi na-stress na, guys, sa love life mo. Okay, so tingnan natin. So, meron tayong Page of Wands. So, guys, sa pinapakita po sa akin dito, itong relasyon na to, masyadong controlling. Yun po yung pinapakita sa akin. So, ikaw, kung makikita mo yung inner child mo kasi yung nawawala, parang lahat ng kaligayahan na meron ka nung bago siya dumating, guys, na ibigay mo na sa kanya. Yun yung sinasabi nila na energy exchange. So, nagpalit na kayo, guys, ng energy. Baka itong taong to broken-hearted nung nakilala mo. Ngayon, siya na yung masaya, ikaw na ngayon yung broken-hearted. Ano na kayo, guys? Nagpalit na kayo ng energy. Okay? Naibigay mo na sa kanya yung energy na matagal mo, guys, iningatan. Okay? So, ikaw mag-isip ka, guys, baka nasa maling tao ka. Okay? So, malakas po ang mga ear sign, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay? Isipin nyo, guys, kasi baka nasa maling tao kayo. Okay, so tignan pa natin, guys. Ito yung malalakas na zodiac sign, no? Sa side naman ni person. Energy ni person. Okay, energy ni person. So, guys, meron tayong Three of Pentacles in reverse. Actually, guys, itong taong to, wala siya kasi pinapaliwanag, guys, sa mga tanong mo sa kanya. Maaring lagi siyang tikom, hindi siya, guys, nagsasalita, wala siyang ginagawa, or wala siyang sinasabi, wala siyang sinasagot sa mga tanong mo, ni isa. Kaya para bang nababaliw ka kasi wala naman siya, guys, sinasabi. Ayaw niya, guys, aminin yung totoo. Kaya parang ikaw, naloloka ka na sa mga nangyayari na parang, sabihin mo na para matapos na to. Makalis na ako. So, alam mo yon, nasa person mo yung problema kasi wala siya, guys, gustong sagutin sa mga tanong mo. Okay? Tignan natin, meron po tayong Two of Swords. And Six of Wands. Tignan pa natin. Meron tayong The Hermit. Actually, guys, ito si person mo, parang umuwi na lang sa inyo pero parang wala lang. Para siyang hangin. Okay? Meron siyang ibang kinakausap, tinatago niya sa inyo. Okay, ayan, The Hermit, tinatago. Six of Wands. So, maaring kilala niya na to sa past. Ex niya ba to? Or kilala mo na, pwedeng nahuli mo na, guys. Nahuli mo na nakakausap niya to. And Two of Swords, ayan, sinasabi niya na nagtatrabaho siya, pero nakakausap niya lang, guys, itong taong to ng palihim, no? Minsan mararamdaman mo, guys, na para bang nagpupuyat itong person mo, parang mag-isa ka na lang, guys, natutulog, hindi na siya, guys, tumatabi sa inyo, or parang lagi siya, guys, nag-overtime, basta wala na siyang time para sa inyo. Okay, minsan, guys, sinasabi niya nagtatrabaho siya, pero pati yung communication nyo, guys, wala na, no? Hindi mo na yun, guys, makuha sa kanya. Sa nakikita ko dito, guys, kasi may panloloko na, meron siyang ibang kinakausap. So, malakas po ang mga Libra at Leo sa side ni person. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Five of Pentacles. Ayan, hindi naman, guys, naiisip ng person mo kung ano man ang mahirap sa inyo. Kung mahirap ba kayo sa kaperahan. Nagiging practical yung person mo, guys. Maaari kasi siya yung nagbabayad ng bills nyo or siya yung provider. Gusto naman niya, guys, malibang sa ibang bagay. Kumbaga, gusto niya maging good provider sa inyo, pero gagawin niya yung
bisyo niya, yun nga guys is yung pambababae or panlalalaki. Kasi may iba siyang nakakausap. Actually, wala pa raw guys connection kasi 6 of Wands in reverse. Wala pang malinaw na usapan. Siguro, nasa ano pa sila eh, getting to know each other. Okay, or maaaring nagkausap lang ulit sila ng past person dito. So, Five of Pentacles, ayan. Siguro nagiging practical yung person mo, pinapagana niya yung isip niya. Kumbaga, mas pinipili niya ngayon yung mas convenient, no? Yung tipong hindi siya mahihirapan pagdating sa pera. Tignan natin. Meron tayong The Sun, Page of Pentacles, ayan. Okay. So, may mga buntis dito, guys. Kasi ito yung pinag-iipunan ng person mo, yung panganganak mo, or yung mga anak nyo. Or maaaring may mag-aaral dito. Ayan. Ayan yung pinapakita sa akin. And judgment. Ayan, oh. Alam nyo, guys, itong taong to, magaling siya, no? Ayan, nangangatilong ko. Pasensya. Nangangati rin ba yun sa inyo? Nangangati rin ba yung ilong nyo? Okay. So, sa pinapakita kasi sa akin dito, guys, si person mo, ano siya, nagiging practical siya. Okay? Ayun, marami na nga nagsasabi. Alam mo, marami nang nanguhusga dito sa taong to na baka lokohin ka lang yan. Or baka ba't mo niloloko yung person mo. Marami guys nagtatama sa mga mali niya. Hindi siya guys kinukonsinte. Pero siguro si person mo yung, alam mo yan, parang wala na siyang pakialam. Okay, wala na siyang pakialam kung ano man yung tama't mali dito. Basta alam niya, ginagawa niya yung makakapagpagaan sa kalooban niya, guys. So, malakas po ang mga earth sign, as in, malakas po ang earth sign dito sa side ni person. Capricorn, Taurus, Virgo, Leo, and Libra. Okay? Ginagawa niya yung gusto niya eh. Pero ngayon, guys, alam niya sa pinapakita sa akin, maaaring bumalik tong person mo kung meron ka mapapatunayan sa buhay mo. Kasi baka siya yung naging provider nyo that time. Okay? Magaling tong person mo, lalo na pagdating sa ano. Kumbaga, mas matimbang yung utak eh, kaysa puso. Minsan kasi guys, mali din pagka lagi yung utak yung pinapagana natin. Dapat balanse lang yung puso at isip, no? Yung utak at yung puso, dapat balanse lang palagi yan. Kasi pagka lagi lang yung utak yung pagaganahin mo, hindi mo namamalayan, nalalagay ka na guys sa problema, o ikaw na mismo yung nakakapagpalagay sa sarili mo sa mga maling action mo. Diba? Dapat laging balanse yan. Nandun ka pa rin dapat sa lagi mong pipiliin yung yung comfort zone mo. So, si person mo kasi guys, padalos-dalos to ng mga desisyon sa buhay. Di niya guys pinag-iisipan. Okay? So, tignan natin guys, sana po patungo to relationship na to. Medyo nainis ako sa energy ni person kasi parang ano siya, may pagka-user. Pero ano naman siya guys, magaling naman siya mag-provide sa family nyo. Sana po patungo to spirit, right? Sana po patungo to relationship at spirit. Yan. Kung makikita nyo guys, ayan o. Naka-reverse. Naku, si person mo na yung masasaktan dito. Nung nakilala mo siya guys, talagang hindi pa siya guys ganun ka-serious. Yes, pinapakita niyang mahal ka niya. Pero sa una lang daw yun. Kasi, ang pinapakita sa akin dito guys, naguluhan yung person mo sa dami ng opportunity na dumadating sa kanya. Sobrang na-excite si person. Pero naka-reverse na siya. Gusto niyang itama yung mga pagkakamaling ginawa niya rito. And napakasinungaling nitong taong to guys. Hirap ka na guys na paniwalaan siya. Kasi hindi mo na alam kung tama pa ba yung sinasabi niya or mali. Okay? Naka-reverse po yung the moon. Ngayon guys, gusto niya lang sabihin yung mga tama. Na talagang nasasaktan na siya, talagang nahihirapan siya. Kung eto man yung sitwasyon nyo ngayon, kung matagal na kayo guys naghiwalay, no? Sinasabi niya na sa inyo guys na nahihirapan siya, pero hirap ka na paniwalaan eh, na parang nahirapan ka, kami nga nahirapan din nun. Parang ganon. Na para bang, siguro nung inabandona ka ng person mo, gusto mong sabihin sa kanya na ako rin naman nahirapan, pero binangon ko yung sarili ko. Inangat ko yung sarili ko. Okay? Tignan mo, ito yung energy mo na sa halip na masaktan ka sa pinagagawa niya, na niloko ka niya, nilagay ka sa third party, ano yung iniisip mo dito?
Inisip mo yung finances mo, yung career mo, hanggang sa nakakapag-build ka na unti-unti ng foundation mo. At parang malapit mo na nga guys makuha um, yung pangarap mo. Okay? Actually, simpleng tao lang naman yung iba sa inyo. Hindi kayo guys naghahangad ng malaki, pero talagang nakukuha nyo siya ngayon. Okay? Ayan no. Binibigay sa inyo ni universe. Kasi hindi ka guys, gahaman. Hindi ka gahaman, hindi ka naghahangad ng mas higit pa. Di baling yung ibang tao kasi guys, di baling may matapakan sila, makuha lang nila yung gusto nila sa buhay nila. Di ba? Napaka-greedy. So, nakakita ko naman sa inyo guys, hindi ka ganon. Hindi ka gagamit ng ibang tao para lang makuha yon. Tignan natin, meron tayo dito guys. The High Priestess. Actually guys, sa ngayon, nakontento ka na. Wala ka nang ibang hinahangad kasi yung ibinibigay na blessing sa inyo ni universe, sobra-sobra na. Okay, so tignan pa natin. Tignan mo oh, eto ka dati guys. Hirap na hirap sa pera, magulo yung isip. Pero guys, in reverse na lahat. Lahat ng paghihirap mo naka-reverse na. Hindi ka na guys mahihirapan pa sa pera. Makukuha at makukuha mo yung magandang plano sa inyo ni universe. Okay, reward mo to. So, maaari kasi guys na yung taong pinapasok mo sa buhay mo, siya yung malas. Okay? Negative energy siya, then para bang na-adapt mo. Kumbaga para kang sponge na na-absorb mo yung negative energy niya. At yun lang talaga yung namamanifest mo that time. So, sabi ko sa inyo guys, kung gusto mong maging successful, ialis mo lahat ng negative sa paligid mo kasi ma-absorb mo yan. Focus ka lang sa goal mo. Ayan, nung nawala yung person mo guys, naging maganda yung daloy ng pera mo. Okay. Future, ano na po ang magaganap dito sa relasyon na to? Saan na po patungong spirit guide? Okay. So, meron tayong the Empress. Ayan, nakakapag-around the world na yung iba sa inyo. Okay, the world. Babalik nga to guys. Ayan o. Nung nagbubunga nga ka, lumayo siya eh. Pero babalik siya guys kasi naka-reverse to. Babalik at babalik sa inyo tong taong to. Gusto niya daw itama yung mga pagkakamali niya. Yan o. Yun nga lang, hirap ka nang maniwala eh. Kasi sinungaling talaga tong taong to. Paulit-ulit kang niloko. Paulit-ulit kang ginamit. Tignan natin. Advice, you deserve love. So guys, alam niyo sinasabi rito, huwag ka nang bumalik sa mga ganitong klase ng tao. Pag paulit-ulit ka nang sinaktan guys, kailangan matauhan ka na. Tignan mo, sinasabi dito, you are lovable. Kamahal-mahal ka. Bakit pinipili mo yung taong hindi ka mahal? Ayan o. Release your ex. Talagang ex mo to, nababalik sa inyo guys. O yung iba sa inyo guys, maring on and off kayo. Diba? You deserve love. Piliin mo yung taong kaya ka rin guys mahalin. Meron tayong healing family issue. Okay. So, kagaya nga ng sabi ko kanina guys, ang conflict mo kasi rito guys is yung pamilya nyo. Maring may anak kayo na tong taong to. Okay. Nahihirapan ka na putulin siya sa buhay mo kasi may anak kayo eh. Okay. Tingnan natin. Mensahe ni person. Meron tayong I want you. Diba? Sa halip na I love you, I want you. Gusto ka niya. Bakit? Nagugustuhan niya yung mga action mo ngayon? Nagugustuhan niya yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Tingnan natin guys. Meron tayong I look for you everywhere. Actually guys, iba yung treatment na ginawa mo sa kanya that time. Nung nagsasama pa kayo. And siguro, tinry niya guys na hanapin yun sa ibang tao. Pero hindi niya na talaga guys nahanap. Siguro ikaw lang talaga yung nagmahal sa kanya ng sobra-sobra noon. Meron tayong I hide behind material things. Diba? So, alam niyo guys, medyo ano tong person na to. Walang-wala talaga siya ngayon. You know, I'm starting to understand our connection. So, nagsisisi talaga yung person mo. Kaso guys, parang huli na para sa inyo. Napagsisihan niya to. Kasi talagang binabalance mo na eh. Maaring matagal na kayo guys, hiwalay na tong taong to. At babalik siya, no? Kumbaga nung una, minamanifest mo pa siya. Pero ngayon, parang ang hirap ng maniwala sa kanya. Okay? Advice. Meron tayong serve a purpose. Ayun, no? Everything serves a purpose. Give thanks to your body. Oh, yung body siguro guys, ito nga yung siguro na nagkaanak kayo. Or maaring
lahat ng nangyayari sa buhay mo, guys, may dahilan, no? May dahilan kasi kapalit niyan, guys, is magandang biyaya. Okay, wag kayo guys madadown. Lagi nyo guys iisipin, lahat ng bida pinahihirapan muna, 'di ba? Bago maging mayaman, bago naging masaya, 'di ba? Lahat ng bida ganun pinahirapan muna sa una. Ayun yan guys, lagi ang itatatak nyo sa isip nyo, and healing trauma. Matinding trauma yung pinagdaanan mo sa taong to, guys, no? Okay? So, guys, ayun, sabi pa pala dito, dissolve the chains of age old pain. Sabihin, matagal na talaga. Guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.